Praise the Lord. Sorry po, iniisip ko nasa kapta ko eh. Nahawa ka, February ka. Okay. Try natin si Brian. At least nakasama siya. Ryan. Sorry. At least nasama siya, no? Kaya lang nakakalungkot kasi nalubat siya. At nag-worry rin yung mga kasama natin. Ako naman, alam ko naman yun eh. Kaya, ginawa, wala naman tayong magagawa doon sa kundi manalangin, ipagkatiwala sa Panginoon, sa kamay ng Diyos. Okay? Sabi ng mga kasama niya, natatakot kami, Pastor, baka anong mangyari. Out of control na natin yun. Wala naman gusto na tayo po ay mapasama, kundi lahat ng inisip natin mapabuti. At ang Diyos, ganun din po ang layunin ng Panginoon. Amen? Praise God, nakasama natin siya. Kasi isa siya sa gumraduate, mayroon tayong 5 ata na i-sponsor, 6 na gumraduate, libre sila. Libre lahat. Kasama siya. Okay? Kaya sayang din kung hindi makasama. Nawa maka-recover siya at medyo okay na raw ngayon. Nautusan na. Kahapon ano ba? Nagsuga na ng kambing? Brad? Tama ba? Nagsuga na ng kambing? Balik na yung memory niya. Kasi minisip niya, nandito na kami, nasa campus siya eh. Okay. So, pag-pray natin sila. Medyo nataranta rin ng konti, kahit sino, magulang ka, matataranta ka. Pero, blessing ng Panginoon sapagkat wala naman siyang hindi kaya. Lahat i-control ng Lord. Amen ba? Amen. Okay, so tayo po lahat ay tumayo. Please open your Bible in the book of 1 Timothy, chapter 4, verse 12. Okay. 1 Timothy, chapter 4, verse 12. Umpisa natin sa verse 11, ang sabi ko dito, these things command and teach. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Ituloy na natin sa verse 13, till I come. Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat kami po ay iyong biniyayaan at pinagpala sa oras na ito. Salamat naman sa pribilehiyo na ikaw ay aming mapaglingkuran. Ang iba po, Diyos, hindi na kayang maglingkod. Ang iba po, wala po dito. Ang iba po ay nasa ibang kabilang buhay na. Ngunit kami po ay narito pa para maglingkod sa inyo. Salamat. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng anak namin Panginoong Kristo. Amen. Amen. Okay. Ang sabi po dito, let no man despise thy youth. Okay?
Ang sabi sa verse 11, these things command and teach. Ang personal na kausap ni Apostol Paul dito, mga kapatid, si Timothy. Because Timothy was a young pastor. No? At siyempre, pag bata pa, pag matanda kausap mo, medyo nag-aalangan ka. Right? Sasabihin sa iyo ng matanda, malulunod ka na iho sa ininom ko. Pag inaralan mo yan. Diba? Pauwi na ako. Papunta ka pala. Ha? Ngunit nais ko pong maintindihan natin, mga kapatid, ang inaman, lalo na kayong mga kabataan. Hindi dapat hamakin ng sino man ang inyong kabataan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila, sabi ni Apostol Pablo dito kay Timothy, but be thou an example of the believers. In what? In word, in lifestyle, or in conversation, sabi ko dito, in charity, in spirit, in faith, in purity. So, sumatotal dito, as a believer, be thou an example. Amen. Amen? Not only in the church, in the house of God, but also in the outside. Okay? Sa mga outsider. Alright? Ngunit how to be an example? How to be an example to the believer first? Siyempre, sa mga kapwa mo mananampalataya, hindi ka dapat hamakin o hindi dapat hamakin ang iyong kabataan. But sometimes, kahit hindi ka hinahamak ng iba, let no man despise the youth. No? Hindi ka man hamakin ng iba, minsan ikaw mismo ang humahamak sa sarili mo. Di ba ba? Huwag naman natin hamakin ang ating sarili. Ako'y dumaan din sa kabataan. Okay? At alam ko ang buhay ng kabataan, walang tumanda na hindi na hindi dumaan sa kabataan. Di ba? Pero pwede tayo na maging halimbawa sa ating kapwa kabataan. At pwede rin tayong respetuhin ng matatanda kung maganda ang ating mga pag-uugali. Ang asal. Hindi ka hamakin. Halimbawa, nakita mo isang kabataan mabait, tatanungin mo, sinong tatay mo? Si ganito po, kaya pala. Diba? Kilala ko yung tatay mo, disiplinaryan yan. Di ba, nakadikit dito may connection dito ang pangalan ng magulang mo kung sino ka. Alright? Now, mga kapatid, how to be an example in the word, in conversation, in way, ang sabi po dito, let no one despise the youth, but be thou an example of the believer in what? In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. How to be an example, mga kapatid na minamahal? Tinatanong natin, paano kung magiging halimbawa sa pamumuhay ko? Iyon ang kabuuan nito Sa pamumuhay, dapat maging halimbawa po tayo, lalo na sa ating mga magulang. Dapat maging halimbawa tayo ng ating mga anak. Amen. Okay? Kasi mayroon pong karapatan mga anak natin magalit sa atin kung tayo po'y nabubuhay ng palasak o pasira. Okay? Kaya sabi ko, wala kayong karapatan, pagsalitaan nyo ng masama ang magulang nyo kung pinalaki kayo ng tama, pinag-aral kayo, sinustintuan kayo. Okay? Itinatas kayo ng mga magulang nyo, kaya huwag nyo silang ibaba. Amen. Amen? Amen. Itinatas
kayo ng mga magulang nyo, kaya dapat huwag nyo silang ibaba. Yan, mga kapatid na minamahal. So, pero may karapatan, ang sabi ng Panginoon sa Ephesians, parents, Father, provoke not your children unto wrath. Huwag niyo pong kahihin sa galit ang inyong mga anak. May karapatan magalit ang mga anak natin. May karapatan sumpahin tayo ng ating mga anak kung tayo'y gumawa ng kasalanan, kung hindi natin sila tinustusan, kung tayo naging drug addict, kung tayo naging sugalero, babaero, lasinggero, basagurero, at hindi responsable tayong magulang. May karapatan ang ating mga anak magalit. Hindi mo pinag-aral, hindi mo tinustusan, sumakabilang bahay ka, may karapatan po silang magalit sa atin. Tama po Both side, mga kapatid na minamahal. Kaya makikita natin kung may mga insecure na mga anak, yung mga magulang ay yung mga walang kaayusan. Now, ye fathers, sabi niya, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. What do you mean by nurture? Ibig sabihin, sustentuhan mo yan, padamtan mo yan, pakainin mo yan, pag-aralin mo yan. Palakiin mo yan. Pero, irresponsible kang magulang, may karapatan magalit ang ating mga anak. Ngayon, sa kabaliktaran din naman, pagkang yung mga magulang nagsikap, pinaaral kayo, pinalaki kayo, pinakain kayo, dinamtan kayo, ginawa nila ang kanilang kakayahan para kayo lumaki, mapag-aral, wala kayong karapatan na magalit sa kanila. Hello, amen? Now, bilang mga anak, mga kapatid na minamahal, si Timothy po dito, siya ay sinabihan, sabi niya, be thou an example. Sapagkat si Timothy, bata pa lang, pastor na. At pwedeng hamakin ang kanyang kabataan, sasabihin nila, bata ka pa lang. Pero hindi yan sasabihan ng matanda kung nakikita na matino ka. Tama po ba? Nung ako'y bago pa lang dito sa Capiao, pagkatapos kong nag-preach about salvation, niyakap ako ng isang matanda. Sabi niya, marami pa kayong kabataan katulad mo. Si Tatay Ping Basco, kung kilala niyo, dahil na, yung huling bahay na yon, natiniraan natin doon, kanya yun. Matagal ng Methodist yun. Nakarating siya sa Bible study namin dyan sa kanto ng Sabatista. Sa mga Lindo family. Pagkatapos kong nag-preach, niyakap niya kung mayroon pa kayo medyo totoy pa ako noon. Okay? Papasalamat ako sa Panginoon na appreciate niya. Okay? Now, mga kapatid na minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo dito, let no man despise the youth. Okay? But sometimes, sad to say, na when it comes to ministry, maraming nasasabi, bata pa lang ako. Hindi pa ako pwede dyan, bata pa lang ako. Kaya hinahamon natin yung mga kabataan mag-involve sa ministry. Hello? Kaya nakita niyo dito yung par natin. Mix yun. May tatay doon, may nanay, may mga anak. Tama ba? Kayong mga bata, naalala ko pala, sasabihin ko lang sa inyo, yung mga dating member ng junior choir, balik kayo sa junior choir. Ayan, nahihiya na kayo kasi nagdadalaga na kayo. Nagbibinata na. Paano ang junior choir natin? At saka privilege nyo yun. Member na kayo ng junior choir, member pa kayo ng senior choir. Adult choir. Tama ko ba? Balik kayo mga kapatid, encourage nyo yung mga anak nyo. Kaya na, minsan pumarating na lang sila at pagka-practice ng senior choir o adult choir. Mga kapatid, balik kayo! Junior choir, para kumanda lalo yung junior choir natin. Di ba? Now, balik po tayo mga kapatid na minamahal. Kaya hindi nakakatakot sa ministry. Wala sa edad yan. Kung kahit bata ka pa, pag ipinamuhay mo ang salita ng Diyos, maging example ka sa mga believer, makikinig sila sa iyo. Kahit bata ka lang, tatayo ka dito, makikinig sila sa iyo.
mas matanda ako sa'yo. Kahit matanda ka, kung wala kang tinatandaan, wala kang kwenta. Amen. Diba? Mayroong isa matanda, hinahamak ang bata, pero wala namang tinatandaan. Bato-bato sa langit, ano ho? Kaya wala akong personalan dito. Hindi ko sinasabi yung mga matatanda. Sinasabi ko lang yung mga matatandang tumandang walang kinatandaan. Ha? Masahol ka pa sa bata. Hello? Amen? Amen ba? Now, mga kapatid, let no man despise the youth. Huwag nyo namang hamakin yung mga bata. Okay, nasasabihin natin, bata ka ba, kaya hindi ako makikinig sa'yo. Ikaw naman, kabataan, huwag mong hamakin ang iyong kabataan. Nasasabihin mo, hindi pa ako pwede sa choir, bata pa ako, hindi pa ako pwede mag-songwinning, bata pa ako, hindi pa ako pwede sa ministry, bata pa ako. Ba't pagkapag-ibig, hindi mo sinasabi, bata ka ba? Ba't sa panliligaw, hindi mo sinasabi, bata ka ba? Grade 6 ka pa lang, pakras-kras ka na. Hello? Amen? Ba't ka nagpo-boyfriend na, nag-girlfriend na, hindi ka pa pala mag-aasawa? Para saan yun? Ay, inspirasyon, pastor. Hindi inspirasyon yun, consumption. Kasi kung minsan, mag-girlfriend, mag-boyfriend, pagdating sa church, nag-iisnapan. Kinamayan lang yung iba. Nagseselos na. Hindi pati gawain ng Panginoon, nababahiran. Hello, at saka pumunta ka dito, hindi para manligaw, para sambahin ng Panginoon. Tama ko ba? Pastor, bata pa ako. Bata pa para mag-involve sa ministry. Ba't na-involve ka na sa pag-ibig? Na-involve ka na sa iba. Ba't hindi mo sinasabi bata ka pa? Now, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ko makukontrol, pastor? Paano ko mamamanage yung buhay ko para maging example ako sa kanila? Okay? Mga kapatid na minamahal, tuturuan ko kayo ng ilang bagay. At kung minsan mga kapatid na minamahal, sinasabi natin, bata ka pa, kaya wala kang responsibilidad sa bahay, asa ka lahat sa magulang. At pag naghingi ka ng pera, para kang may tinatago. Bata ka pa niyan. Hello? Amen? Bata ka pa pala hindi huwag ka munang gumamit ng pera. Kaya kayo mga magulang, huwag yung salayin, maraming pera lagi yung anak nyo. Amen. Kung saan makakadating. Yung mga nasa elementary po lang, pag pinababaw na nyo, mas maganda, pinagbabaon nyo na ng pagkain, hindi pera. Hello? Kung minsan kasi nasa upbringing din yan nasa magulang din. Kaya kung ano yung tinanin natin, yun ang aanihin natin. Hello? Now, huwag mong hamakin ang iyong kabataan para huwag ka rin hamakin ng iba. Actually, ang pasabing ito, si Apostol Pablo, ang sabi niya, let no man despise the youth. Huwag sanang hamakin ng iba yung iyong kabataan. Sana'y maging karespeto ka kahit bata ka pa lang. Kasi si Timothy ay bata pa lang na pastor. Ngayon, magiging karespeto siya kung maging halimbawa siya sa pananalita, sa pamumuhay, ano pa? Sa pananampalataya. Okay? Na makikita natin dito kung paano sinabihan ni Apostol Pablo si Timothy. Sabi niya dito, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. In what? Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa katapatan, at sa kalinisan. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Okay?
Mga kapatid na minamahal, sinasabi ni Apostol Pablo ito kay Timothy, anak niya sa pananampalataya, sa kanyang kabataan. Sabi niya, huwag nawang hamakin ng iba ang iyong kabataan. At ang sabi niya sa verse 16, take heed unto thyself. Mag-ingat ka sa sarili mo. And unto the doctrine, sa turo mo. Continue in them. Magpatuloy ka doon. For in doing this, thou shalt both save thyself. In what? And them that hear thee. Ililigtas mo ang iyong sarili. Saan? Ligtas na ito sa impyerno. Saan niya ililigtas ang kanyang sarili? Sa sa panghamak. Hello? Sa kahihiyan. Mga kapatid na minamahal, ililigtas mo ang iyong sarili sa mali. Now, paano? Mga kapatid, ito'y nakakalungkot lalo na sa bawat pamilya natin nang nagre-reklamo pa man din minsan ang ating mga magulang mismo. Oh, punta ka ng church, lagi kang nasa church, ang tamad-tamad mo naman. Palasagot ka pa sa magulang. Pwede yung magulang mo mismo humahamak sa kabataan mo. Hello? Huwag naman ganun. Kayo mga magulang, pag nakikita niyo yung mga anak niyo, lang ka, believer yan eh. Believer ka na eh. Eh kung ang believer pa yung magulang mo, hindi mo yan madadala sa Panginoon. Now, how to be an example to the believer? And of course, to the members of our family. How? Paano? Okay? Amen? Amen. Hello? Amen. Bayang people ba? Hello? Alright, number one, how to be an example to the believers in word, in charity, in purity, in faith. Number one, make the Word of God real to you. Hello? Amen. Kung anong narinig mo sa camp, okay? Kung anong narinig mo sa camp, i-apply mo ngayon sa buhay mo. Tinitiyak ko yung magulang mo, matutuwa. Amen. Ngayon pa lang, pag-iipunan ka na sa susunod na camp. Amen. Amen? Hindi lang pang yung people, itong sinasabi ko, baka sasabihin nyo, oh, kami okay na. Mga kapatid, ha? Kung minsan ang ating mga anak, okay? Ang ating mga anak, sumusunod lang yan sa ating yapak. Yeah? Pero kung naging halimbawa tayo sa kanila, eh kung lumihis man sila, malalaman nila na mayroong magulang na nanindigan sa katotohanan. Sa tama. Amen ba? Amen. Ako ang prinsipyo ko. Okay? Ha? Alam ko ang tama, yun ang gagawin ko. Sumunod ka, hindi. Mananatili ako sa tama. Amen. Mga kapatid na minamahal, ito po ang kailangan natin. Ang sabi ni Apostol Paul sa kanyang anak na si Timothy. Okay? Be the one example. How to be an example to the believers. Make the Word of God real to you. I-apply mo sa buhay mo ito. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 8 verse 32. Kasi po, minsan, hindi po natin masisisi ang mga anak natin ngayon. Malakas ang pakikibaka sa mundong ito. Malakas ang hatak ng mundo. Oh. Sabi nga ng iba, yung generation gap natin ngayon, ibang noon kaysa ngayon. Okay? So sabihin natin, oh, napaka-spiritual natin noon, nung bata pa tayo. Bakit? Eh, ang panliligaw noon, bawal hawakan ng daliri. Nahawakan mo lang daliri, umiiyak na yan. Hello? Pag nahalikan mo na yan, sasama na sa'yo. Hello? Ngayon, nabugbog na. Proud pa. Di ba? Tama yan natin. Nakis lang yan. Hindi na yung makatulog. Parang nawala ng milyon-milyon. Ngayon, bugbog na. Proud pa.
nabawasan ng dangal. Basag ng karangalan ko. Ngayon, nakadurog-durog na. Proud pa rin. Mga kapatid na minamahal. Now, no man despise the youth. John chapter 8 verse 32. Kaya dumating si Jesucristo, ituro na sa atin ang katotohanan para tayo'y maging malaya sa mali. Amen? And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Para mapalaya tayo doon sa maling pamumuhay na umalipin sa atin dati. Lahat ng paniniwalang hindi naman napatunayan, pati mga pamahiin. Sapagkat ang itinuro sa atin hindi ang Bible. Tama ba? Amen? Haka-haka. Kaya hindi kayang baguhin ang buhay ng tao. Ng mga aral na haka-haka. Pero nung dumating si Jesucristo, sabi niya, para malaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Okay? Kaya kang palayain ni Kristo ng salita ng Diyos sa bisyo. Kaya kang palayain ni Kristo sa lahat ng kasalanan. Tandaan natin ang kasalanan, paiyakin ka, ang kasalanan, pahirapan ka, ang kasalanan, papagurin ka, ang kasalanan, ipapaya ka, ang kasalanan, papatayin ka. But nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, para malaman yung katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Now, para ka maging malaya, laban sa kasalanan at laban sa diablo, malaman mo ang katotohanan. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse 36, mga kapatid, unseparable yan. The Bible is the written word of God and Jesus Christ is the living word of God. At kung kilala mo siya, mararanasan mo ang tunay na kalayaan. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Pagka anak ng Diyos ang nagpalaya sa iyo, tunay kang magiging malaya. Hello? Amen. Now, lahat tayo, okay? Nasa atin yan eh. Mayroon tayong tinatawag na sinful nature. Tama po ba? Kaya ang bata hindi mo naturuan ng kasalanan yan, gagawa na ng kasalanan. Pero makakalaya tayo sa kasalanan pag nakilala natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Now, bakit minsan alipin pa ng iba ng kasalanan? Kasi ang salita ng Diyos hindi ina-apply sa buhay. Na siyang pwedeng magbigay sa iyo ng lakas para makalaya ka sa bisyo. Sabi ni Christ, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. In order para ikaw ay magiging tunay na laya, make the Word of God real to you. Okay? Hello, amen? Amen. Ano ba yung salita ng Diyos? May kapangyarihan ba yan? I-apply mo sa buhay mo. Pakinggan mo, i-absorb mo sa puso mo, manatili yan, i-practice mo, i-apply mo sa buhay mo araw-araw. At sasabihin ko sa iyo, kapatid, na minamahal, pagka ang salita ng Diyos, ang in-apply mo sa buhay mo, yun ang tama, ang resulta tama. Di ba? Hindi ka matataranta. At magiging halimbawa ka sa iba. Hindi ka hahamakin, hindi hahamakin ang inyong kabataan. Amen? Sasabihin nila, ang binirang bata yan, bata pa pero tingnan mo buhay. Disiplinado. Kung tawagin kang manang o manong, yung iba nahiya tawagin manang. Di ba? Pag ako tinawag mo manong, hindi ako mahihiya. Hindi ako mainsulto. Kung nagpapakapanal ka, kung tutulang. Amen? Amen. Pwede lang yun. Tawagin ka pogi. Pag hindi ka talaga pogi, may insulto ka. Tama mo ba? Amen? Ako pag tinawag ako pogi, hindi ako may insulto. Hello, amen? Ayaw mo sa inyo. Alright. Mga kapatid na minawan, pag tinawag kang manang, ibig sabihin nakikita nila, ay iba ito. Banang ito. Amen? Amen. Lalo
Lalo na nakikita nila nakapalda ka lagi. O papasok ka sa office, nakapalda ka. Sasabihin nila, ano ka? Manang kano? Pero kamukha mo lang sila. Wala pagkakaiba. Mga kapatid, hindi na mahal. Diba? So make the Word of God real to you. Yung nakikita, nababasa ng mga tao ang Biblia sa buhay mo. Dapat maging walking Bible ka. At sinong sikat sa media na tinagurian? Walking encyclopedia? Si Ernie Baron. O tataknan niya yun. Naalala niyo yun. Dapat ang bansag sa'yo, walking Bible. Amen? Pag may nagtanong sa'yo, alam mong sagot. Hindi yung hawag mo laging Bible mo, hindi mo naman binabasa. Namalim kita, dala mong Bible mo. Kahit nasa siyar ka, dala mong Bible mo. Pero isang talata, wala kang alam. Wala rin kwenta yun. Amen. Amen? Tapos sasabihin mo, Pastor, Bible ko, bagong-bago pa, ang linis-linis. Paano? Hindi mo binabasa. Sabi ng isang pastor, pag malinis ang Bible mo, marumi ang puso mo. Okay? Pagka daw marumi ang Bible mo, malinis ang puso mo. Pag malinis ang Bible mo, marumi ang puso mo. Sabi ng Pastor, lutin mo yung Bible ko. Sabi niya, di dalawa ng marumi. Puso mo at saka yung Bible mo. Pero yan, nakadumi dahil sa kababasa mo, tinitiyak ko sa iyo, puso mo malinis. Amen. Basta ina-apply mo ang salita ng Diyos. So, make the Word of God real to you. Okay? Para maging sample ka sa iba, sa iyong, in your word, in charity, in conversation, in faith. Make the Word of God real to you. Hello? Number 2. Okay? Mga kapatid na minamahal, paano tayo magiging halimbawa sa mga believers? Alam nyo, dapat maging halimbawa tayo sa mabuti, hindi halimbawa sa mali. Amen. Amen? Yeah. Kung may influensya, gagamitin mo yung influensya mo sa tama, huwag sa mali. Lalo na sa loob ng ating simbahan, maging halimbawa po tayo, kung anong narinig natin sa preaching, dapat nakikita yan sa buhay natin. Amen? Di ba? Pero nakakalungkot, minsan mga kapatid, lagi natin in-emphasize dito, maaga kayo lagi. Tapi preach mo ng umaga, hapon, maraming late. Atin kayo ng hapon, preach ng umaga, hapon, maraming absent. Asaan yung katotohanan ng salita ng Diyos? Alam niyo po, kailangan po ang salita ng Diyos nakikita sa buhay natin. Hello? Okay, so number 1, how to be an example to the believers in faith, in charity, in conversation. Number 1, make the Word of God real to you. And number 2, make the new creature real to you. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Alam niyo, sa tingin natin, sino ako para ako'y gamitin ng Diyos? Sino kayo para gamitin ng Diyos? Di ba? Amen. Sa paningin natin, hindi kayo karapat-dapat. Now, tignan natin, ang purpose ng Panginoon, kaya tayo iniligtas, ang purpose ng Diyos, kaya tayo iniligtas, para magamit niya tayo. So, kalimutan yung nakaraan. Kung sasabihin mo, noon, markadista ako, noon, mabisyo ako, noon, hindi ako nag-aral, ngayon, Kristiyano ka na, mag-aral ka. Hello? Noon, hindi mo pinahalagaan ang edukasyon. Ngayon, Kristiyano ka na, pahalagaan mo ang edukasyon. Tama po ba? Na-realize ko nung ako Kristiyano ko. Importante pala. Sabi ko sa pastor ko, sabi ko, Pastor,
mababang pinag-aralan ko, hindi ako gagamitin ng Panginoon. Sabi ng pastor ko, magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa sarili mo. Mag-aral ka. Amen? Oh, nung tanungin kami, sino gusto magsuko sa Bible School? 8. At ngayon, ako lang nag-iisa, may asawa na. Lahat, binata at dalaga. Okay? At kung magsuko ako ng buhay sa Bible School, now, may trabaho ako. Iniwan ko. May trabaho yung misis ko. Siya na lang. At iniwan ko doon sa bahay na kung saan kinuupaan namin. Nagtrabaho ako sa loob ng San Miguel. Walking distance lang doon sa San Miguel Complex. Okay? Hindi basta-basta magsuko ng buhay. Siyempre mo, papasok ka sa Bible School, iwanan mo yung asawa mo. Batang-batang, ganda-ganda. Nagtatrabaho, tapos sasakay ng sa highway, lalakarin niya eh. Inaalala ko rin yun. Pero dahil alam ko, sumunod ako sa Panginoon, alam kong hindi siya pababayaan. At alam ko, gagamitin kami ng Panginoon sapagkat bago ako nag-surrender ng buhay ko sa Bible School, ginagamit na kami ng Panginoon. Hanggang sa nag-full time na kami sa simbahan. Sa tingin ko, hindi ako kayang gamitin ng Diyos. Pero sa tingin ng Diyos, kaya niya akong gamitin pag ako'y nag-surrender ng buhay ko. Hello, amen? Now, paano tayo gagamitin ng Panginoon at magiging halimbawa sa iba? Make the new creature real to you. Sabi ko, bago na akong nilalang, doon ang gumagamit sa akin ng Diablo. Ngayon, pag-aari na ako ng Diyos, kaya ako'y gagamitin ng Diyos. Hello, amen? Pwede kang gamitin. Alam niyo, sa simbahan ng Panginoon, dapat may ministry kayo. Hindi lang sa mga bata, kabataan, pati yung mga nanay. Kaya open dito eh. Kung kaya pa lang ni Nanay Lita, magpupuwer pa yan eh. Walang exempted dito, basta may boses ka. Okay? Mga kapatid na minamahal, yung presence mo lang, okay? Nakaka-encourage na sa iba. Hello? Yung tatay mo lang kahit dito, nakaka-encourage na yan sa iba. Pero sad to say, mga kapatid na minamahal, kahit member ng choir, minsan, hapon wala na. Member ka ng choir, hapon wala ka na. Eh, samantalang may choir pa rin. Kayo naman, hindi na nga kayo member ng choir, hapon wala kayo dyan. Sino bang makikinig? Oo, mag-Diyos, siyang makikinig. Nakaka-encourage din, nandiyan kayo. Pag kayo ng choir, nakaka-encourage, nandiyan kayo. Hello? Amen? Now, sasabihin mo, hindi ako pwede magamit ng Diyos. No! Okay?